Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Speaking of West Philippine Sea na siyang tinututukan niya ng pamahalaan attorney, abay may latest. Tinawag ni DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na, charade ang bagong pahayag ng China noong Sabado na nakipagkasundo ang Armed Forces of the Philippines Western Command sa China sa tinatawag na new model para sa pamamahala sa sitwasyon sa Ayungin Shoal. Binigyan din ni Teodoro na ilang araw matapos siyang maupo bilang Defense Chief noong Hulyo 2023, hindi niya pinahintulutan ang anumang ugnayan sa pagitan po ng DND at ng Chinese Embassy mula nung mag-courtesy call si Ambassador Wang Zilian. Ano masasabi mo dito? Ang masasabi po ay sang-ayon po sa mga Chino, ang kasunduan ay nabuo sa simula ng taong ito, hindi po ng July. So baka hindi pa kayo nakaupo, Secretary Gibo, ay meron ng new model na kasunduan. At ako naman nagagalak na lumabas itong balitang ito, no? Dahil sila nagbibintang ng secret gentleman's agreement sa panahon ni dating Presidente Duterte. Secret ba yung nadyaryo? Kayo naman, pag nadyaryo, hindi secret. In fact, inanunsyo yan. At sa Kongreso pa, unang inanunsyo ng dating Defense Secretary Lorenzana sa hearing ng Committee on Appropriations, Committee on National Defense, yung agreement na status quo para tayo magkaroon ng kapayapaan, no? Sa panig ng Pilipinas at ng sa China. Pero kayo ha, new model. New model ha. Bago kasi magduduro, tandaan natin ang kasabihan, may isang daliri nakaduro, apat na daliri naman ang nakaturo sa inyo. At mukhang ganyan po nangyayari. Dahil abay, may tawag silang sarili. Ayaw nila sa gentleman's agreement, ayaw nila sa modus vivendi. New model ang kanilang pinagkasunduan. At ano kaya itong new model nito na naging dahilan na binomba nila ang ating Coast Guard sa Scarborough Shoal. Yan po ay talagang nakakabahala dahil ito pong kauna-unang pagbomba sa Scarborough Shoal sa administrasyon ni Marcos. Sa administrasyon po ni Presidente Duterte, wala pong bombahan sa Scarborough Shoal. Iba po ang Scarborough Shoal sa Ayungin ha. Ang Ayungin, nandyan yung pinalubog nating Sierra Madre. Yan po ay nandun sa malapit sa Kalayaan. Pero itong Scarborough Shoal, ito po yung malapit sa Zambales. At wala pong bombahan dyan sa panahon ni Presidente Duterte. Ang huling bombahan dyan ay sa panahon ni Presidente Aquino, kung saan na nawala sa ating posesyon ang Scarborough Shoal dahil nga po nag-ibasok ang Amerika, nakiusap ang Presidente Noynoy Aquino na makialam ang mga Amerikano, pumasok, nag-sponsor di umano ng isang deal na parehong Pilipinas at ang China ay lalabas, no, sa Scarborough Shoal. Sumunod po tayo, naiwan ng mga Chino at hanggang ngayon hindi na po tayo makapasok. At ngayon pumunta po daw di umano sa 12 nautical miles ng Scarborough ang ating Coast Guard vessel ay binomba ng China. So mukhang ano yung new model na yan? Kayo ba naniniwala mga kaibigan na magsisinungaling ang Chino na nagkaroon ng sariling kasunduan ng Marcos administrasyon ng unang taon na ito? Nung simula ng taon na ito, ako po hindi. Hindi po para magsinungaling ang isang permanent member country ng Security Council gaya ng China sa publiko, no? At tingin ko, baka naman hindi nagsisinungaling si Gibo Teodoro. Wala siyang inauthorize. Pero ang sabi po ng mga Chino, simula ng taon po yan nang nabuo yan at hindi pa po kalihim ng Department of National Defense si Secretary Teodoro. Kaya nga po, naku, abangan natin kung ano talagang katotohanan dito sa new model na tinatawag na mukhang naging dahilan kung bakit ang paglabag ng new model ay nabomba ang ating mga Coast Guard naman. Pagkatay ni attorney ng isyong ito dahil ang Kamara ay nakatagdang imbestigahan itong gentleman's agreement. Ay isama na nitong new model. Isama na rin yan yung model na yan dahil yan ang wala tayong kaalam-alam. Samantala ako naman, pag ako pinatawag doon, ipapakita ko lang yung mga news resources, no? At saka syempre, miyembro pa ako ng Kamara nung inanunsyo yan ni Delphin Lorenzana. Naroroon ako sa hearing na yun. Baka nga ako pa nagtanong yan dahil ako lang naman ang may akda na isang artikulo bilang Master of Dissertation ng Masters of Law sa Spratlys Islands, no? Noong mga panahon na yun, no? So, well, we welcome that initiative dahil may lalabas ang katotohanan. Kaya lang, tanong-tanong ninyo sa inyong amo, gusto niyo bang pagdiskursuhan ang new model? Kasi alam niyo naman po, to be fair, yung mga usaping diplomatic, hindi po yan sakop ng freedom of information. Kasi po, dapat merong kalayaan gumawa ng tamang desisyon ang presidente, bagamat ito'y hindi katanggap-tanggap sa taong bayan. Pero,
kung ano man ito, yan nga po, babalik at babalik po yan sa ating Presidente Marcos Jr. kasi siya mismo yung pumula sa isang tinatawag yan na secret na hindi naman secret. Ang problema, mga panahon na yun, 2017, baka hindi nagbabasa ng dyaryo ang ating PBBM dahil alam naman natin na hindi naman siya natapos sa kanyang college at talagang baka hindi niya naging kaugalian na magbasa ng dyaryo, no? Sa mga panahon at meron siya mga ibang aktibidades na kasama si Maricel Soriano. Pero anyway, malalaman po natin ang katotohanan yan bukas sa Senado kung talagang sila'y merong pastime ni Maricel Soriano. Abangan po. Mga extracurricular activities kung estudyante pa, attorney. Baka naman meron silang special edition ng John and Marcia at ang Pagburon. Wala nang prangkisa. So, okay lang yan. Yan po ang tawag na liberating pag wala ng prangkisa. Eh, mga yung pamamahayag, attorney, di ba? Ay, nako. Well, attorney, yun nga, itong nangyaring pagkakatuklas itong umano'y New Model Agreement, posible ba ito yung nagiging dahilan din? Bakit nagiging agresibo yung China dyan sa West Philippine Sea? Well, naniniwala po ako na hindi naman magsasalita ng ganun ng China kung wala talagang kasunduan. No? Eh, permanent member po yan ng Security Council at maraming mawawala sa kanya kung mapapatunang siya ay nagsinungaling. So dapat po yan, nag-iisa kasi ng isang boses, nagsasalita ng isang boses lang ang gobyerno. Eh, ang problema, ang daming piling mga Ministry Secretary of Foreign Affairs sa atin, ni Tariela, merong malaya, ano, akala nila sila official spokesperson. Akala ko ba walang spokesperson sa panahon ni PBBM? Ewan ko, maraming self-appointed dyan, no? At ewan ko ba maraming mahilig umepal sa issue na hindi naman dapat pinag-iipalan. Dahil dapat po, ang nagsasalita dyan, eh meron talagang karapatang magsalita dahil lahat po nang galing sa bibig nila, eh opisyal pagdating po sa mga opisyalis ng China. Kaya tayo lalong umiinit dahil kung ano mga nanggagaling sa bambungahan na kung sino-sino na hindi naman dapat nagsasalita. So ngayon, nakita na po natin na talagang sinabi ng China, meron silang new model na pinasok ng administrasyon na ito sa pamamagitan ng hukbong sa datahan na sigurado sila na merong basbas ng Department of National Defense at ng National Security Council. Hindi lang natin alam kung sino nakaupo sa National Security Council ng mga panahon na yon dahil yan po ay simula ng taong 2024. May comment dito sir ang Chinese Embassy. Sabi niya, sabi ng Chinese Embassy, bakit daw nire-refuse ang DND na magkaroon ng properly connection or negotiation through dialogue and pag-uusap. Well, kaya nga tingin ko trigger happy talaga yung ating mga tao ni Marcos Jr. ngayon dahil kampante sila nasasaklo ng mga Amerikano. Eh ang mga Amerikano mula pa panahon ni Kissinger, Hillary Clinton hanggang ngayon, ang sinasabi nila hindi sila naghihimasok sa agawang teritoryo. Ang kanilang itataguyod lamang ay malayang paglalayag. At kapag merong malayang paglalayag, wala silang pakialam. Abay, sinabi pa nga ni Kissinger na walang basihan yung ating claim to title dyan sa Spratly. Si Henry Kissinger po nagsabi niya na talagang dating Secretary of State ang Nobel Prize awardee na talaga namang isang napaka-influential na Secretary of Foreign Affairs ng Amerika dahil siya po ang nagsimula muli ng diplomatic relations sa panig ng Amerika at ang China. At ang sabi niya, ang legal status ng pinagagawang isla ay indeterminate. Dahil tama po yan, yan ay bago pa lumabas ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa kaso ng Eritrea versus Yemen. At ganoon din po ang sinabi ng Permanent Court of Arbitration na ang mga nakaupo ay judges ng International Court of Justice. Dahil yung mga isla na ng panahon ng pangalawang bandaigdigang digmaan ay hawak ng mga kalaban ng Hapon at ng mga Aliman at ng mga Italians matapos ang giyera, sinurrender ng mga natalong mga bansang Hapon, Italy at Germany ay hindi po res nullius. Yan po ay indeterminate. So, makikita natin na magaling talagang pagkakaintindi nitong Henry Kissinger sa international law dahil bago man lumabas yung desisyon na yan at lumabas lang yan mga 1980s na, sinabi na niya na ang status ng Spratlys at yung mga Red Sea Islands are indeterminate. Dapat pagkasunduan pa ng mga nanalo sa gera kung sino talaga ang magkakaroon ng titulo dyan sa mga isla na binitawan ng bansang Hapon, Italia at Aliman na magkakakampi noong pangalawang pandaigdigang digmaan. Paano yan, attorney, na wala sa DND mismo at sa DFA ang umaako na tungkol dito sa umano'y New Model Agreement na ibinulgar ng Chinese Embassy? Problema ito.
Well, problema po talaga yan dahil alam naman nila na hindi nila mapapanindigan yan dahil hindi po ganyan ang pinasok na agreement ng Presidente Duterte, ha? Ay pati naman po si Aquino, miski na wala sa kanya Scarborough, hindi naman siguro sila nakapagkasundo na hindi papasok sa 12 nautical miles, no? Ay naku po, hindi ko maintindihan yan, bakit ganyan po yan? Ang alam ko sa panahon ni Presidente Duterte, nakapangisda muli mga kliyente ko. Alam mo mga partners, pagkamat tayo po ay ino-okray-okray na pro-China, hindi nila alam na bago pa po uso idibada ng China, tayo po nagdemanda na sa China. Sa ngalan po ng mga mangingisda na nawala ng hanap buhay nung pinagbawal nilang mangisda. Ito po yung mga mangingisda na galing sa Masinloc, Zambales. Oo, marami yan. At tayo po yung naghain ng demanda dun sa UN Committee on Human Rights dahil nga po sabi natin yung pagpigil ng mga Chino na maghanap buhay ang ating mga kababayan ay paglabag sa kanilang karapatang mabuhay dahil yun lang ang kanilang pamamaraan para mabuhay at paglabag din sa kanilang karapatan magkaroon ng hanap buhay, no? Pero talagang ang karapatan na nalalabag kapag sila'y pinigil mangisda yung karapatang mabuhay, no? Dahil kung wala naman silang hanap buhay, wala rin silang buhay, no? Kaya lang po tayo tumahimik na sa isyong yan dahil nga nagkaroon ng arbitration na ating sinuggest, no? At ito pong nagmamalaki isang dating justice, ang gusto niya mangyari doon ay conciliation. Nabaliwala po yan dahil kapag conciliation, hindi po pwedeng magkaroon ng final ruling. Pero sa arbitration, meron pong final ruling. So, mabuti naman po na kinuha nila yung suggestion ko, hindi yung suggestion ng dating maestrado, no? At ngayon po, nalinaw ng mga issue na wala talagang basihan yung historic claims to water ng China dahil sa ngayon po sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea, ang tanging mga maritime claims ay yung internal waters, territorial sea, contiguous zone at exclusive economic zone. At kung hindi po yan kabahagi ng kanyang mga maritime regimes, di wala pong visa yan sa international law na napaka-importante, pero hindi po yan nagtapos sa pag-aagawan dahil malinaw po ang sabi ng tribunal. Sila po ay magpapatupad lang ng UN Convention on the Law of the Sea at walang kinalaman ang kanilang tribunal pagdating sa soberenya at jurisdiksyon ng mga isla dahil hindi naman po sakop ng UN Convention on the Law of the Sea ang mga land territories. So ano kaya, attorney, ang pinakamainam na solusyon dito para hindi na lumala yung tensyon? Usap pa rin until we die. Dahil yan naman po nakasaad sa UN Charter. Kinakailangan lahat ng hindi pinagkakasunduan ay marisolba sa mga mapapayapang pamaraan. Hindi ko na maintindihan bakit parang ang tapang-tapang ni Marcos Jr. na makipaggera pero kapag binomba naman sila ng China ay wala daw utos na gumante. Ano yung gusto lang nila makita ng mga Pilipino na kinakawawa ang mga kapwa Pilipino nila para magalit ang mga Pilipino? Tapos na po yan kasi nasanay na kami na palagi tayo binuboba. Ang tanong, bakit tayo pa ulit-ulit ang ginagawa para tayo mabomba at bakit wala tayong ginagawa sa pagbomba? Dumating na po sa punto na akala namin si Tariela matapang, yung pala wala. Tikum pala o magpapaapi lang o ano nangyari sa inyo? Anong ginagawa ninyo? Ang binomba ngayon, Coast Guard vessel, may kakayahan naman yan na depensa ng kanyang sarili. Ba't wala kayong ginawa? O hindi raw sila magpapaprovoke sa aggression ng China? Ano gusto nyo gawin? Professional daw talagang, tayo po ay talagang sadista lamang at gusto nyo bombahin kayo ng bombahin. Pumunta na lang kayo sa piyesta ng San Juan, magpabomba kayo ng pababaw dito sa San Juan. Utos na po dyan. Utos na rin PBBM attorney. Ayun na nga. At hindi gumante. Hindi po pagiging professional yung nagpapakawawa sa bomba. O ayaw yung mabomba, huwag nyo gagawin yung mga ginagawa nyo na alam nyo bubombahin kayo. At kung kayo magpupumilit, ay lumaban kayo. Ayun, hindi po pwedeng putak lang kayo ng putak. Wala naman pala kayong kakayahan para depensa rin yung mga sarili. Diba? Sabi, kaya po yan. Makukusit ang taong bayan dyan. Kaya tuloy, tumaibig na kayo dyan. Kita nyo, ang daming batikos na kinukulit na Ariela ngayon dahil ang yabang-yabang napaprotektahan daw ang teritoryo ng Pilipinas. Wala naman pinakitang tapal para protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Ano ba yan? Putak lang ng putak. Sabi attorney, para hindi daw gaganti, para hindi mag-escalate. Hindi pa mag-escalate yung nakakatawa naman sila. Sila nais na mas-escalate para pumasok mga Amerikano. Hindi na natuto na talaga hindi tayo tutulungan ng mga Amerikano pagdating dyan. Dahil hindi po sila naniniwala na may titulo tayo sa pinagagawang teritoryo. Ano ba kayo? Hello, gising. Ang mga nagtutulog-tulugan. Ayan o, gusto nilang makita na ginaganyan ng mga kapwa Pilipino natin. Bakit? Diba? Ano ba yan? At mukhang
lang dahil nga dun sa new model, dapat ito'y naiwasan. Bakit kaya lumabag sila doon sa tinatawag na new model nila? Diba? May sariling tawag pa talaga no? New model. Ano kaya new doon? Parang bagong Pilipinas lang. Ayun, nahinig nga sila sa mga bagong model. Oo, at marami pa tayong mga Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.